mga ka-legit Dover Cats! Another updates po tayo patungkol sa issue na ito kung saan ito pong isang noon-time show na katapat ng EAT ay pinaimbestigahan dahil sa paglabag. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, I would like to say thank you so much sa lahat po ng mga laging nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. And of course, i-shoutout natin si Mr. Malyari Mascarinhas. Hello po sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay. At ngayon nga, ito na nga yung unang good news po na hatid po ni MVP or Manny B. Pangilinan na kung saan ay magkakaroon po ng malaking changes dito po sa programa sa TV5. Kasi po isa sa mga request po ng ilan sa mga netizen at ilan sa mga manonood ng EAT program na mas pahabain pa additional 30 minutes for EAT at dun yung request po na yun is granted na sapagkat nagkaroon na po ng changes sa schedules at mas pinaboran ni MVP or CEO President Manny B. Pangilinan ang EAT dahil sila po ay mas pinaaga na. So according po dun sa kanila pong Facebook page, official Facebook page, in-announce po nila na this coming October 30, 2023 ay magsisimula na nga mapanood ang kanilang programa ng 11:30 AM. No, magla-live na po sila, magsa-start na po kasi ito po yung isa sa mga rason kung bakit sobrang marami po kasi mga advertisers ang nagpe-place ng kanilang ads at nagbabayad pa at mas dumadami pa. Kaya naman mas pinahaba po yung oras nila para ma-accommodate po nilang lahat. Yan po yung isa sa mga good news na hatid. Ito po yung new time slot. So, 11:30 AM po ang EAT. Pangalawa po yung parang title niya is Paraiso. Ayan. And then, naging 3:15 PM po yung Nino at Niña. 3:45 Woman Action. 4:30 PM is kay Gus Abelgas, Forensics. And Frontliners Weekend, 5:30 PM. Britain's Got Talents 9:30 PM and new show 10:30 PM. Ayan. So 10:30 PM parang hinahanap ko dito yung face to face kasi I think mas pinaaga po yung schedule ng face to face, no. After siguro po ng kanilang balita, no, every morning kasunod po ninyong face to face. Yun po yung inuro ang oras kasi dati po originally 11:30 AM po nagsa-start yun and then nagtatapos ng 12 noon. Tapos binigay na po yung 30 minutes na time na yun para sa EAT and that's really good news. Another good news, ayan, non-time show ratings as of October 16 to 20, 2023. So, nangunguna pa rin po ang EAT, got 4.2, 4.4 ng Tuesday, 4.8 ng Wednesday, 4.4 ng Thursday, and 4.0% ng Friday. So, ganun po, no? And then, pumapangalawa po ang generic Bulaga. 3.5 ang pinakamataas, or 3.8, no? Ang pinakamataas. Na dati po, yan po yung rating na nakukuha ng It's Showtime. And pumapangatlo naman ang It's Your Lucky Day na siyang humalili dun po sa It's Showtime habang sila po ay suspended pa. And this time, eto na nga kasi patong-patong na po kasi yung mga violation na nagaganap dito po sa It's Your Lucky Day. Isa sa mga noon-time program na katapat po ng EAT at ng generic Bulaga. Minsan na po nag-apologize si Mr. Luis Manzano. Sabi niya hindi po biro lahat ng pinagdadaanan na may mga renal condition, kidney disease. Sa kumbaga, sorry po dun sa mga pasintabi lang dun sa mga kumbaga. Parang nag-public apology siya patungkol po dun sa biruan na naganap. Kasi ito pong si Petit, si Negi, nasanay po kasi sila sa kanilang mga sariling YouTube channel na kahit anong bitawan nila pwede. Dito sa Free TV kasi, National Television, kailangan ini-screen po ninyo yung mga sasabihin po ninyo. At isa pa sa mga naging controversial, kung saan si Petit sinita po ng patutubo joke patungkol kay Negi. Nangyari na to dati. At nangyari to dati kay Miss Candy Pangilinan na parang diniklara siyang persona non grata sa isang lugar dahil po nagbiro siya patungkol sa isa katutubo. Sabi ng ilang mga netizen, pinalagan ng mga netizen ang naging hirit na biro
ng komedyanteng si Petit sa kanyang vlog kung saan tampok ang kanyang It's Your Lucky Day. Co-host, ibinida ni Petit sa kanyang vlog ang mga eksena sa likod ng camera sa kanilang paghahanda para sa noontime show na rumelyebo sa suspendidong It's Showtime. Akala kasi nila na pwede po yung mga ganon, parang hindi yata, or parang syempre kapag kasi live kasi yung show, mas hindi na i-screen Nai-report ng ilang pahayagan ang tungkol sa banat na joke ni Petit habang kausap ang co-host na sina Francine Diaz at Seth Fidelin at Francet. Ito po yung kabanapan. Sabi ni Petit, ito yung anak ko, si Francine sa Foreigner. Nung kadalagahan ko, German ang tatay niya. Sabi niya, tapos bigla niyang isiningid si Petit naman or si Negi kasi katutubo ang tatay niyan. So doon po nagalit ang ilan sa mga netizen na parang sabi niya, sa comment section ng ulat ay umalma ang ilan sa mga netizen dahil sa paggamit ng salitang katutubo bilang katatawanan. So ayaw po ng National Commission on Indigenous People yun na namamahala sa kapakanan ng mga indigenous people. So dahil dito may possibility na ipatawag or ipahinto or ipatanggal si Petit bilang isa sa mga host ng nasabing show. At dahil dyan, bago naman tayo magtapos, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers. Sabi ni Arnold Manzano, kayo mga lusos ang may kasalanan nito. Alam niyong bawal sa batas yung ginagawa niyo. Ayan, nakarma kayo tuloy. Magiging konti na lang ang pera niyo. Ayun. Ito po yung updates natin patungkol sa, sa partnership. And sabi naman niya, Mr. Malyari, si Mr. Malyari, the Celebrity News, did you know na nagkaroon ang collab ang MVP at si Boss Ramon Soriano, and he also to venture ang TV station with the MVP, the first collab that will make a seat or it at co-host production staff of TVJ in Media Request. Quest will went to Indonesia in Itbulaga. They will make a collab Eat to Itbulaga Indonesia, and Wally Bayola at Zombie si Jose Manalo will be joining all for one and for all Indonesia to make the OFW from Indonesia happy. This is now ongoing talks after that EAT will going to Thailand and the USA celebrity updates. Hintayin na lang natin, malapit na yan. Please shout out naman sa next vlog. Thank you. Ayan, so na-shoutout naman na natin siya kanina. Pero shoutout pa rin natin siya. Shoutout po sa iyo, Mr. Malyari. Thank you so much po sa inyong panonood palagi at pag-komento sa comment section natin. Another comments coming from our legit Davercad Sonny Lorenzo Ahero Pineda. Sa negosyo, dapat diverse ka. Invest lang na invest kung saan nakikita at hindi matutulog ang pera. Set aside yung personal interest. Yung GF ko dati, kahit nag-break kami, nasa negosyo. Sa negosyo, magka-partner pa din. Walang personalan na yun. So, ito naman pong ilan sa mga payo po ni Mr. Sunny Lawrence Ahero Pineda. Ayan. So, ganun po kasi ginagawa ngayon ni Mr. Ramon Ang. And ito po si MVP, no? Na dati po silang rival sa business, ngayon magka-associate na sila. Sabi naman daw sa Joby, iyak ang taping pag lumipat ang San Miguel sa EAT /TBJ. Tama po. Sabi ni Roy Mishano Mogol, kaya pala may commercial na San Miguel Playboard Beer. Ang EAT sana, Coca-Cola nasa sugod bahay na din. Ayun. Ang Coca-Cola kasi parang hindi na po masyadong nag-advertise kasi syempre sikat na sila. Pag sinabi kasing soft drinks, Coke agad Kaya parang hindi na po nila kailangan ng advertisement. Sabi naman po ni Black Box, ang kitang show sa TV ay galing sa commercials. Kapag walang sponsors, walang kita. Kapag walang kita, magsasara, uwian na. True. Ito yung pinaka-real talk, Totoo naman po Lahat po ng mga TV shows ay ang pinagkakitaan po niyan is mga advertisements. So, kung walang advertisement, walang kita. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Nareds TV. God bless everyone.